Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Si Victor Wembanyama ay 20 years old pa lamang at sa kanyang last 5 games ay may average na siya na 32 points, 10.4 rebounds, and 6.6 blocks per game on 41% shooting sa 3-point line. Kakaibang stats nga ito para sa isang player na hindi pa nga legal na uminom ng alak sa Amerika. Sa game laban sa New York Knicks noong Pasko ay nagtala siya ng 42 points, 18 rebounds, and 4 blocks. 10 of 15 siya sa 2-point field goals at 6 of 16 sa 3-point field goals. Ang 42 points ay naabot niya nga sa 8-minute mark ng 4th quarter. And for some reason, matapos ito ay nagsimula na siyang magsettle sa 3-pointers. At ito nga ang next step sa game ni Wemby, ang matuto na i-balance ang kanyang offensive output. Kayang-kaya niya nga na umatake sa pinta at makuha ang mas madaling tira kaysa sa mga 30-foot 3-point shots. Ganun pa man, kailangan nga ng extra effort at stamina kung gusto mong manatiling agresibo sa pag-atake sa pinta hanggang sa 4th quarter. Kailangan din nga ng malakas na pangangatawan. Kung magagawa nga ni Wemby na matuto na piliin ng matino ang kanyang spots, magiging malaking problema nga ito sa liga. Halimbawa na lamang si Kevin Durant. May mga spots nga siya na talagang kill zone kung tawagin. Kaya niya din tumira lang lagi sa 3 points. Subalit dahil sa experience na din niya, ginagamit na nga niyang kanyang mga advantages. May mga 2 dribble pull-up nga siya sa mid-range. Pumoposte din siya paminsan-minsan at mahilig pumukol sa may elbow area. Si KD nga mga kaibigan ay may average na 18 shot attempts per game at 5 dito ang galing sa 3 points. Si Wemby ay may average na 19 field goal attempts per game at 10 attempts dito ang nagagaling sa 3 points. 7'5" nga si Wemby, may handles at bilis din na pang wing player. So may kakayaan nga siya na gawin ang ginagawa ni KD, subalit hindi niya pa ito na-figure out sa ngayon. Posibleng hindi niya pa ito nakikita o kaya naman hindi pa sapat ang lakas ng kanyang katawan o stamina upang manatiling agresibo sa buong game na mas lumapit sa basket at i-take ang mas madadaling tira. Ganun pa man, kapag na-figure out niya nga ito, mas magiging malaking problema lang siya mga kaibigan sa NBA. May chance nga siya na maging mas in-improve na version ni KD. Subalit sa ngayon ay nagmumukha siyang in-improve na version ni Kristaps Porzingis o nagsisettle siya dito. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito ang injury update regarding Luka Doncic. Ayon kay Shams ng ESPN ay out siya ng at least 1 month dahil sa left calf strain. Ibig sabihin din nito ay hindi na siya makakaabot sa 65 games minimum requirement upang maging eligible sa regular season awards. Mapuputol nga ang kanyang 5 straight years na pagiging parte ng All-NBA first team. Hindi din magiging sigurado ngayon ang kanyang pwesto sa All-Star game. Ganun pa man, ang mahalaga nga para sa Dallas Mavericks ay ang magawa ni Luka Doncic ang full recovery at maging fully healthy kapag sasabak na sila sa playoffs. Ganun pa man, obviously ay kailangan nga muna nilang makapasok sa playoffs at so far ay maganda naman ang nilalaro ng Mavs sa mga games na out si Luka ngayong season. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?